Okay, kapag sa adjective nakadikit, Habit. siya ay ito yung medyo. Kaugalian. Kaugalian. Tama. Okay, kapag naman nakadikit sa verb, ito yung madalas. Okay, or mahilig. O yan. Okay? So, ito yung pagsabi ng acquire. For example, ito. Okay, madalas pumunta. Okay, sa hometown. O yan. And kapag nakadikit sa verb, ito yung okay, yung madalas nga pag nakadikit sa adjective, yung medyo. Okay? Kaya yan, puri wesanen, yun wigiga. So, punwigi is atmosphere or mood. So, medyo maganda ang atmosphere sa aming company. Okay, recap lang tayo dyan. Ha? Ayan. So, then now, we will move sa may pagdaan natin dito. Na-memorize nyo ba ito? Ha? Yung about vocabularies, colleague relationship. So, madalas po natin may encounters yan sa mga sunod ng lesson. Okay? So, andito si Cheris Akita. Si Chajung. Chajung, ito yung pagkairita. Ano na si Neda? Neda? Kasi nada? Ano yung difference ni si Neda sa Canada? Neda? Yung nada. Ito yung ilabas. Lumabas. Okay. Yung nada, lumabas. Okay. Lumabas. Neda, ilabas ang galit. Yan to get angry. Okay. Ilabas ang pagkairita. Yan to yung neda. Nada, yung lumabas. Okay. May lumabas ang pangyayari. It is saguga nada, that is from an accident. Karoon ng aksidente. Sabihin yan. Yung yori nayo, yori nada. Okay. And then, for example, kojang ni nada. Okay, nagkaroon ng sira, nagkaroon ng error, lumabas ang error, ganun po siya. Okay? Yung po yung meaning po ni nada. Pag nakadikit siya sa isang or merong sinusundan na noun. Okay? And ito yung last lesson natin, no? Si kodunyo. Si kodunyo, yun ano nga yung meaning nito? Si kodunyo? Kasi. Parang kasi. Okay. So, guys, no, si kodunyo, guys, marami pong similar ito, no? Sa ibang prefixes. Okay? Yan po. So, ito yung pag-explain mo. Okay, sa tao na nakausap mo. Which is, hindi mo siya pwedeng gamitin sa formal way. Okay? So, kapag mag-explain ka sa formal, okay, mas better ang gamitin si kitemone. Okay? Si kitemone. Yan po yun. Same lang po yan na nag-express ka ng explanation. Okay? Yun namang si unika. Unika is about din po sa reason po ito, no? Ito naman po yung nagdadahilan ka sabay merong pag-utos. Okay, merong command. Okay, for example, umuulan ngayon, dapat magdala ka ng payong. Ikaw, unika. So, usan을 가져가세요. So, please bring umbrella because it's raining. Yun. Pero mas kodin nyo, same lang din ito. Okay? Ang pinagkaiba lang nito kay kitemone, okay, mas formal lang si kitemone kaysa dito kay kodin nyo. Kumbaga, ito yung pinaka-casual. Okay, so madalas natin maririnig ito sa mga conversation. Okay? Yan po yan. So, sabi natin, no, si kodunyo, may meaning siya sa Tagalog na kasi. Okay? Or sa English, it's because. O yan. Okay? So, ulitin ko si kodunyo is, hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga honorific person, lalo na kapag kausap mo si Jamin.
Except na lang kung close mo si Sadyang Nin. Pero mas formal, gamitin si ki emone. Okay? Ito namang si unika, same din po ito na because, ang ibig sabihin. Pero, ang kaibahan nila, ito is may kasunod na command. Yung second sentence niya is command. Okay? So, nasagutan po ba yung activity dito? Check natin. No? Sa number 1, check natin kung nasagutan. Okay. Tapos accept na lang guys ako sa mga mag-join request po. Okay, dito sa number 1, okay, so complete the correct sentence with the correct options. Okay guys, pa-mute lang po muna. Okay, para mas maintindihan niyo po ako. Okay, pag meron na kayong question, just message lang po sa ating chat box. Okay, sabi ni Arame kasi dahil. Okay, very good. Okay, so explain ko lang po yung difference niya, no? Sa suffixes na si Demone at si Nika. Parehas din po itong mga to na about because. Okay, sasabi ng reason. Okay? And kasama rin niya si aso and oso, pero si aso and oso kasi is ito naman po yung may result na. Okay, dahil sa nangyari. Baka mayroon siyang result. Itong sa mga to naman kasi wala po siyang result. Kumbaga, nagdadahilan ka kung bakit nangyari yung ganung bagay. Unika is may kasunod na command. Okay, for example, dahil nagugutom ako, magluto ka. Kapag yung next sentence mo is command, dapat ang gagamitin mo is si unika. Hindi mo gagamitin si ordinyo. Okay, hindi po siya sinusundan ng command. Ano ba yung command? Para malaman natin kung may command. Kapag meron siyang seyo. Okay, or a or o chuseyo. Yan po yung mga command natin. Okay, na suffixes pag may mga seyo sa last part. Okay? And kapag naman meron tayong honorific, no? So, mag-iiba po ito. Magkakaroon po siya ng show. Okay? Kapag natin kukunduin, pag ang seyo natin, or kapag ang subject natin is honorific person. Para ma-recognize mo kung command siya or honorific person lang yung subject. Kasi pag honorific ang subject, makikita nyo rin po niyan si seyo. Okay? So, dito, balikan natin to, no? So, number 1, sabi natin, just complete the sentence. So, number 1, 저는 우리 회사가 좋아요. Okay? So, 저는 우리 회사가 좋아요. So, ating topic or subject, 저는, I. Yung ating first person, I. 우리 회사가, this is our, okay? Our company. Company. Okay? Company. And 좋아요. Tandaan nyo guys kapag po ang ating last part ng sentence is a linking verb or descriptive word, or ito yung mga salitang naglalarawan, adjective or be verb, ito wala po siyang object. Okay? Hindi siya ginagamitan ng object. Okay? So, usually nakalagay dyan is subject marker. So, ibig sabihin, yung word na ito is isang linking verb, o kung tawagin is non-action or be verb or adjective. Okay? So, 좋아요. So, 저는 우리 회사가 좋아요. So, our company, 좋아요, ang galing kay 좋다, which means good. So, our company, okay, is good. The next, bakit kaya good? Okay, so merong dahilan. So, ano yung pwedeng lagyan natin dito? Kataas? Dito, 분위기가 좋다. Okay, 분위기가, the mood or the atmosphere.
punwigi. He is good. Ito sa pangalawa, 오늘은 특별한 날이다. So, today is special day. Ito naman, 물건 값이 싸다, which is the price of the object is cheap. And 감기 걸렸다, okay, which is hot. Okay, 걸렸, nanggaling kay 걸리다. 감기, cough, okay, or cold. Okay? So, ano kaya ang tamang sagot dito? Punwigi ka. Punwigi. Okay, punwigi ka. Punwigi. So, paano sabihin na it's because, okay, the atmosphere or the vibes or the mood is good. Paano sabihin sa Korean yan? It's because, Punwigi ka. Punwigi. okay, 젖거든요. okay, punwigi ka. So, lagyan natin punwigi. Punwigi is atmosphere or mood. Atmosphere. Ang tawag sa Tagalog ng mood or yung sa loob ng office, sa loob ng company, maganda ang atmosphere. Kumbaga, meron pa tamang term sa Tagalog na? Vibes. Maganda ang environment. Vibe. Oh yeah, magandang environment. Okay. Pero English pa rin environment eh. Okay. Parang good ambience. Okay, ambience. English pa rin yung ambience eh. Okay. Vibes lang, sir. Maganda ang Yung kapaligiran, sir. Okay, maganda ang kapaligiran. O magaan sa pakiramdam. Parang ganon. Yo. Diba? Okay. Sabihin ng punwiga chuta is magaan sa pakiramdam. Okay. Kumbaga, maganda yung opisina, mababait yung mga katrabaho. Okay. Yun po yung terminology dito sa punwiga. Okay. Sabi punwiga chuta. Yun po yun. So, pag sabihin natin kasi magaan sa pakiramdam or maganda ang vibes, so punwigi ka. So, ga rito is a subject marker. Subject. Hindi po siya kasama siya sa vocabularies na atmosphere. Pag yung punwigi, just yun po yung kanyang noun. Okay? So, punwigi ka, chutta. So, dito gawin natin si chod거든요. Okay? Yun yung paggamit natin. chod거든요. Yan po. Okay? chod거든요. So that is kasi the atmosphere is cool. Okay? So paano kapag mas formal? Okay, so pwede po sabihin mas formal siya is punwigi ka. Okay? So chot, good. chotki 때문에 or 때문입니다. Yan po yun. punwigi가 때문입니다. Yan po yun. Okay, sige 때문에. So, mas formal po siya kaysa kay 거든요. Pero pag ka-vibes mo naman sasabihan mo, so pwede natin gamitin si 거든요. So, meron po bang mas informal dyan kay 거든요? Yes, meron po. Pinaka-casual sa casual. tanggalin mo yung yo. Okay? So, 저는 우리 회사가 좋아. 분위기가 좋거든. Yan po yun. Koden. Madalas yung maririnig yan kapag sa mga drama. Okay? Pero pag may konting polite, lagyan natin ng yo. So, koden yo. Number 2. Okay? 약을 먹어야 해요. 약을, so 약 is medicine. 먹어야 해요. So, 먹 is eat. Must eat. Okay? So, medicine. So, 먹 is eat. So, meron tayong 야하다. Okay? Si 오야 해요 o si aya. Okay? Ito yung suffix natin, no?
nakalimutan nyo pa. Si a or yahada, it is may meaning na must. Okay? Or ito yung necessity or kailangan or requirement. Kaya may term siya sa English na must. Okay? Kapag nakita natin si ya, pwede rin po siya maging yatwida. Ito yung yadweyo. Okay? Parehas lang po yan. Mas formal lang po yung paggamit ng yakada kaysa kay yadweyo. Yun yung pinagkaiba nila. Parehas lang po sila na requirement or necessity. Okay? So, pwede siyang gamitin na should. Okay, pwede din po siyang gamitin. Yung, basta may emphasize mo o may express mo yung translation na kailangan niyang gawin. Anong gagawin? Kung ano yung action na nakadugtong po sa kanya. Na suffix na yan. Okay? So, dito, pag tinanggal natin yung suffix, so meron yung action mo. So, eat. So, kailangang kainin. Okay? Ang gamot po, hindi kinakain. Pero ang terminology po kasi dyan is mok. Pero ang pinaka term po dyan is to take medicine. Okay, must take medicine. Sa Korea kasi, no, basta pinapasok sa bibig, andun po yung action na mok. Kahit iniinom mo yan, mok pa rin yung gamit po nila. Basta pinapasok mo sa loob ng bibig. Okay? So, ano kaya yung pwede nating idahilan? Bakit kailangang uminom ng gamot? Medicine must eat or must take. Ano kaya? Pwedeng idahilan. Okay, kamgi is cold. Kolyota. So, nakahuli. Kolyot, kolida. Okay, ng kolida, yan po nanggaling si kolyota. Ang gaya ko may ubo. Okay? Sa kolida. Okay, that is, may meaning na to catch. Okay, nakahuli. Kumbaga, nagkaroon. Okay? Nakakuha. Yan po yung ibang term sa Tagalog. Okay? Nakakuha ng cold. So, kamgi eh. Kaya natin, kamgi. Kamgi eh. So, paano si kukonek? Yung reason ng kodo nyo. So, kunya si yung ating pinaka-basic form dyan, kolyot, kodo nyo. Okay? So, palitan mo lang si da ng kodo nyo. Yan po. So, may meaning na yan. It's because, okay, you catch kamgi, a cold, or kasi nakakuha ka ng cold or ubo. Okay? Yan po yan. Number 3, 친구에게. 친구에게 옷을 샀어요. Okay? 친구에게 옷을 샀어요. Okay? So, ege, yan guys na, ang ege is may meaning po ito ng to. Okay? Para sa Tagalog po yan. Para sa. Okay, to someone. Okay? So, yan po yung term ng ege. So, 친구에게. So, para sa noun na ito. Ano ba yung 친구? 친구 is ito yung friend na 친구. Okay, sorry. Yung friend. Okay? Friend. And then, 것을 샀어요. So again guys, no? Meron tayong object marker. So bakit kaya nagkaroon tayo ng object marker? Okay, kasi May action tayo. action na ginawa. 샀어요. Okay, meron tayong transitive verb. Okay? So sa madaling salita, nagkakaroon lang tayo ng object kapag meron talagang action. Okay, merong ginawa. Okay? That is to buy. Yes. So dito, past tense na siya. Okay, si Sada, ibukda, and then had soyo. Kaya naging sasoyo. So bumili or bought. Okay, anong binili? Coat. Flower. Coat.
Kasi yung object, Flower. flower. Ano kaya yung jewel? Jewel. Okay, Sun. modifier siya ng noun. Okay, kumbaga si jewel, modifier siya ng noun. Okay, yung noun natin is si kot. Ano kaya si jewel dyan? Jewel. Ito, Sun? action ito. Okay, action po Oh. siya. Pero naging noun siya. Okay, naging noun siya para i-modify yung yung ating noun dito. Okay, so noun modifier na siya dyan. Yung verb, naging noun modifier. Okay, verb po yan. So, again guys, no, sa book kasi hindi na-explain yung verb to noun modifier. Take note na lang to guys, ha, para kasi habang binabrowse ko to nung Sunday, okay, noun modifier is madalas ko may encounter ito. Tuturo ko na rin po sa inyo. Verb to noun modifier. Okay? Kapag po yung verb natin is present tense, okay, present tense, okay, i-add natin, okay, sa verb plus nun. Okay, kapag past tense is verb plus un or nun. Okay, so alam niyo naman na yung rules guys, no? Kapag un and nun, kapag merong silent, that is for ending consonant. Kapag ending vowel, ito po. Okay, ito naman si nun, okay, kapag present tense, it's either ending vowel or ending consonant. And for future tense, okay, ito naman po yung verb plus will and will. Okay, nag-guess nyo guys. Okay, for example, present tense. Okay, kanan got. Kanan got. Got is a place. Iba naman po yung got nito, ha? Got nito is this is yung got na yan. Things. Okay, kanan got, ibig sabihin nito. So, ito is verb. Minobodify niyo yung place na ito. Got. Kanan got, sabihin lugar na pinupuntahan. Okay, present tense. Okay, lugar na pinupuntahan. Lugar na pinupuntahan. Pinupuntahan. For the place, going. Going to place. Yeah. For the place goes. Lugar na pinupuntahan. Kapag naman past tense siya, that is pankot. Pankot. Ibig sabihin yan, lugar na pinuntahan. O pinuntahang lugar. I guess so guys. Kapag naman future tense, palkot. Palkot. Sabihin yan, pupuntahang lugar or lugar na pupuntahan. Nagets nyo guys? Yung verb modifier natin. Ayan po. Yes. Okay, take note na lang po yan, ha? So, verb noun modifier. Let's put in the huh? It is lugar na pupuntahan. Okay? Nagets po? So ngayon, ano nga yung ibig sabihin nito? Chulkot. Chulkot? Anong yung meaning nito? Huh? Chulkot. Wait lang, sir.
Hmm? Binibigay na bulaklak? Okay. Ibibigay na bulaklak. Ay, ibibigay pala. Future Okay. pala. Future. So, ang ibig sabihin nito, okay, I bought flowers, okay, that I will give to my friends. So, bumili ako ng flowers na ibibigay ko sa aking kaibigan. Yan po yun. 친구에게 줄 꽃을 샀어요. Okay? So, I bought friends which I will give to my friends. Okay? Nakopya na po ito? Pakikopya lang po guys to, no? Sa books lang kasi guys, no? Ang meron lang kasi is yung verb to noun modifier for present tense. Okay? Which is nun. Diba? Ito lang yung meron sa book 1. Yung verb plus nun. Okay? Yung namang adjective, kapag naman yung adjective is si un sa kanan. Pero kapag verb po, no? Meron siyang un sa kanan, is past tense po yun. Kapag future tense, anong po si ul saka si lul. Okay? So, paano naman kapag ito? Okay, 먹는 음식. Okay, pagkain na kinakain. Okay? Ito, 먹은 음식. 먹은 음식? Morgan na kinain. Food na kinain? Pagkain. Pagkain na Okay. Kinain? Okay, Pagkain na pagkain kinain. Okay? The food that I ate. Yun po yun. The food that I ate. Yeah. And another one, 먹을 음식. Yeah. So baka maka-encounter Pagkain. Kakainin. Pagkain na Kakain kakainin. na kakainin. Yes po. Okay, baka maka-encounter, di ba verb po, bakit dinikitan ng object marker? Okay, so hindi po siya object marker dyan. Which is, ito po yung conjugation ng verb para maging noun modifier siya ng noun. Okay, so ayan po, in-advance ko na po kasi marami ako nakita na ganitong construction ng sentence. Okay, so ito lang po yung pinakatatandaan niyo po dyan. Yan. Yan po. Yung verb po dyan guys, this is verb root word po root word po. So, iatas niyo po siya sa root word. Kapag merong silence, so kapag ang verb natin is irregular, so apply the regular form o irregular rules para sa conjugation. Okay? So, dito, sa number 2, nasagutan ba din ba ito number 2? Activity number 2, complete the conversation. Sa akin, Sagutan sir, din ba? hindi. Yan, Kasi sagutan, nag-vocabs ako. Okay, so sagutan po yan sa next natin. Okay? Yung iba nasagutan ba? Sagutan nyo din ba ito? Hindi rin ako, sir. Hindi pa. Okay. Opo. Okay. Pag hindi pa nasagutan, hindi ko rin sasagutan. Okay? Hindi. Nasagutan natin. Okay? So, number 1, okay, 아궁 씨. Okay, 아궁 씨는, si 아궁 씨는 is, ito po yun. Okay? 동료들에게 많이 의지하는 것 같아요. Okay? So, ano na nga si는 것 같아요? This is, ito yung parang. Okay, seems like, or I think, yan po yun. So, I think, Mr. Agung, okay, yes, ito yung 의지하는. 의지하는 is, ito yung taong, Rely on. okay, masasandalan. Okay, so marami daw siyang masasandalan. Okay, saan? Okay, para sa kanyang mga colleagues or co-worker. 사got naman nina, 네, 저는 제 동료들을, okay, my colleagues,
Mita. Okay, kasi mapagkakatiwalaan. Mita is to trust. Okay, mapagkakatiwalaan. So, natin yan, that is meet kodunyo. Okay, kasi mapagkakatiwalaan. Ano yun? Sino mapagkakatiwalaan? Ang aking mga kulik. Kaya madalas siya nag-rely sa kanyang mga kulik. Sino? Si Mr. Agu. Okay? So, uhehada. Uhehada means Miss. Ano yung uhehada? Misunderstand. Misunderstand. Okay? So, akala mo nag-vocabularies na kayo? Okay. Ito naman, sagot ni conversation. Tara siege. Okay, we sagwa isoyo. Okay? Sagwa. Okay? Sagwa. Bakit daw? Bakit ka nagsagwa? Okay? Para ege. Para or to. Para kay Miss Tara. Ano yung bakit ka nagsagwa? Bakit Ano nga yung ka sagwa? nag-apologize? Okay, apologize. Ano yung keyword natin dyan kay sagwa? Para maging apologize? Apple. Okay. Apologize. Apple. Okay? So, sagwa eso. Okay, bakit ka nag-apologize? Okay, para kay Miss Tara. Sagot nina, 제가 Tara 씨를 ano yun? Ito po, 오해하다. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Okay. So, paano siya gawin yun? Kasi, okay, 오해하거든요. 오해하거든요. Okay. So, madalas itong gamitin si 거든요 kapag nagre-reason out ka. Okay, hindi kami nagkasundo. So, madalas pong gamitin si 거든요. No? So, usually kapag ang question is why, where. Kasi andun yung dahilan. Okay, yung reason mo. Pagpapaliwanag mo. Okay? Then next, number 3. 짜증을 내다. 내다, ilabas. Okay? 짜증 is ito yung irritate. Pagka-irita. Okay? Pagka-irita. Maraming term ng pagka-irita, no? So, meron din sa dyan yung bulkwegam, yung pagka-irita din, discomfort. Okay? So, ito naman kadyong is pagka-irita sa hindi dahil sa sinabi o sa narinig mo. Kung hindi, sa ibang bagay na nangyari. And madalas din gamitin ito for casual jajung. Hindi ginagamit sa conversation sa formal itong jajung. Okay? Kung gusto mo sabihin na naiirita ka, ang gagamitin mo po si bulkwe. Na browse na to. Si bulkwegam. Browse na to? Bulkwegam? Bulkwegam Discomfort. Okay, discomfort. Okay, discomfort is same lang po siya ng pagkairita. Di ba pag naiirita ka, hindi ka komportable. Okay? Ang pinagkaiba nito, si bulkwegam na discomfort is nakafocus sa narinig mo. Okay? Sa sinabi ng iba. Kumbaga, nakarinig ka ng chismis tapos ikaw ang pinag-uusapan. Yun po. Okay, kumbaga, naiinis ka. Okay? O naiirita ka sa sinabi nila. Ito naman, naiirita dahil sa merong nangyari sa panahon, hindi about sa sinabi ng isang tao. Marami kasing term, di ba, sa atin? Madalas sabihin nung naiirita tayo, pero maraming bagay kung saan tayo naiirita. Meron pwede sa sinabi. Kapag sa sinabi, itong bulkwegam. Kapag naman sa ibang bagay, itong jajung. Okay, jajung neda. Okay? So, 왕민 씨하고 왜 말다툼을 했어요? 말다툼을 했어요. Okay? 왕민 씨하고. Okay? 왕민 씨하고. Ano na si Hago dito? Hago
So, kapag po yan is noun, With. Ay. noun plus noun, ang meaning po niyan is end. Okay? Noun plus noun. Pag may nakita kang noun dito, tapos may noun dito. So, may noun dito. Sa kabila ni Hago, meron bang noun? Wala. Diba? Verb naman siya. Okay? So, ibig sabihin, ang meaning po ni Hago dyan, dalawa kasi meaning ni Hago. Okay? Hago, pwede siyang mag-meaning ng end. Okay? Hago end or with. Okay? With. Okay? So, ang meaning po nito, 왕민 씨하고 왜 말다툼을 했어요. 말다툼을 했어요 is nakipag-away ka, Okay? Gamit ang bunganga. Kumbaga, nakipag-dakdakan. Argue. Okay, to argue. Pero yung argue po na yon is hindi yung physical. Kung hindi, with mal. Bunga nga. Okay, salita. Verbal. Okay, bunga nga lang, verbal. Okay, bakit ka nakipag-away with Wang Minxi? Yan po yung sabihin po niyan. Okay? Why you argued with Mr. Wang Min? So, with po siya. So, kasama si Mr. Wang Min. Okay? Or bakit ka nakipag-away kay Mr. Wang Min? Hindi naman sa part ng again, which is yung sabihin, dalawa kayo nag-away. In-emphasize nito yung kasama mong nag-away with. Sabi nila, Wang Min siga. Okay, si Mr. Wang Min. Si Mr. Wang Min kasi blank sa akin. 저에게. Ano kaya yan? Wang Min siga 저에게 para sa akin. 짜증을 내거든요. Ako na, mami. Kapag nandun na ako. Okay? Nakakairita. Okay, nakakaita siya para sa akin. 내거든요. May kodon na. Okay? Next po. Yes, sir. Okay. Tama ako. So, ano ba yung part na sagutan natin dito? May any question tayo dito, guys? So, move na tayo kay chapter 34. Sagutan pa natin ito, Sana ito mga mahabang part. Ewan nga pala yung ating listening part, Nasa number 10 question pa lang ako Sa yung ating book 1 listening part. Yung nasa audio number 30 pa lang ako Malapit na. Tapos yun, nalagay ko na sa ating website. Okay, chapter 34 is about sexual harassment. Ito yung vocabularies na nilampasan ko nung nag-aaral ako ng book 2. Sabi ko, hindi naman siguro lalabas sa exam ito about sexual harassment ka ako kasi hindi ko naman gagawin na sa Korea. So, kaya noong time na to is binalikan ko yung vocabularies nito. And dito sa part na to, pag-aaralan natin si Don Deo. Don Deo is may similarity ito para kay Neo. Ito yung pagbibigay ng reaction mo sa nakaraan. Si Neo naman is present tense. Si Don Deo is sa nakaraan naman. Yung reaction mo sa nakaraan. Okay? So, yung vocabularies muna. So, sexual harassment. So, ito nga, yung kanina, si Bulkwegam is comfort. Ito rin yung may term din na naiinis. Okay, naiinis ka sa sinabi. Pwede siyang naiinis or naiirita. Hindi siya komportable. Hindi komportable. Okay, about sa sinabi po yan, sa narinig mo. Okay? Focus siya sa salita. Focus
focus sa Pagkakam. buya. Naiinis o naiirita sa narinig mo. Okay? Si Susi Singh naman is, ito po yung pagka mahihain. Pag meaning yan is medyo nahihiya. Okay? So that is shame. Ano ba tawag ng shame? Guys, ang tawag ng shame? Para sa Ano yun, inyo, sir? Mahiya. ano yung Tagalog ng shame? Shame. Mahiyain. Mahiyain. Mahihain. Siya yung mahiyain eh. Tama ba? Kumbaga dito guys, Ayan, nagkakaroon, sir. kapag inaabuso ka, siyempre mahihiya ka. Ito yung pagkapahiya. Okay? So, ito guys, no? Pahiya. Parang pahihiyan, sir. Parang kahihiya po siya. Pahihiyan ba? Shame. Ito kasi guys, hindi po siya action. Hindi rin po siya adjective. Kung hindi, noun po siya. Okay? Noun po siya. So dito meron tayong kadalasang kasama diyan is nukida. To feel. Nukida. Feel. Okay? So pag sabi natin nukida, that is, ito yung action na naramdaman. Okay? Ano yung alam yung meaning ng feel? Feelings. Pag-touch po. I feel. Pag sa to feel po, yung parang touch, ganun. Okay. Diba? Or Di ba, sa Korean, ano yung isang term niya sa feeling? Okay, feel. Okay, feelings. ito naman. Feelings. Yes. Ibon. Yes. Ibon. Okay, di ba yung kibun is, ito yung feelings. Okay, kumbaga yung noun. Okay, yung action naman po niyan guys, no? Yan naman po si nukida. Nakida. Nakida. To feel. Okay, for example, nakakaramdam ako ng masaya o nararamdaman ako ng pagkasaya. Yun po yun. Or for example, nakakaramdam ako ng discomfort. Pwede mo sabihin dyan na 불쾌감을 느껴요. Okay? So, 불쾌감 and then plus 불쾌감을 느끼다. Paano si conjugate? To present tense polite. Nikyoyo. 느껴요. Okay? For example, nakakaramdam ako ng pagkahiya or nakaramdam ako ng pagkahiya or napahiya ako. Kung sabing napahiya ako, okay, that is, Suchimul. okay, suchimul 느꼈어요. Nupyo. Okay, yun po yun. Yan po yung feel. And then, sinukida po lagi po yung may kasamang object. Ito nga po yung pwedeng ilagay din object. Mga noun po na ito. Si kibun is kasama po nila ito. So usually si kibun, no? That is, kapag sinabi natin kadalasan, kibun ni 좋아요. Kupo. Okay? Same dyan rin po ba galing si Kim? Yes, Kim. So that is, naging noun na lang po siya. Pero, Kim po na sinukyoyo, ito po yung verb niya. Kim is naging noun na lang po. Para pong si sulpuda. Okay, sulpuda. Sulpuda, what is sulpuda? That is to be Sad. to be sad. Okay? So, ang noun naman po niyan is sulpum. Okay? Pag sinabi natin sulpumul 느껴요, nakaramdam ako ng pagkalungkot. Okay? Nakaramdam ako ng pagkalungkot. 느껴요. Medyo awkward lang kapag sasabihin mo yung nakaramdam ako ng pagkalungkot. Okay? Iba naman kasi sabihin mo na malungkot ako. So, pwede mo sabihin na
poyo. This is, I am sad. I-guess nyo guys? Ito naman, okay, I feel sad. Sadness. I feel sad. Yan, sir. Yes, I Tama feel ba? sadness. Ito naman, I am sad. Poyo. Okay? Paano sabihin yung nakaramdam ako ng saya? Okay, 행복하다. So pag sinabi natin 행복해요, 행복함. okay, 행복하다 or 행복해요, sabihin I am happy. Happy. Okay? Kaya pag sabi ko namang 행복을 느껴요, I feel I happy. feel happy. I feel happiness. Okay, I feel Tama ba? happiness. Yes po. Okay? So, nag-guess nyo guys. Paano ko sabihin, I feel good? I feel good. 기분이 좋아요. Okay, Ay, hindi 기분이 pala yun. 좋아요. Tama po. Ay, 기분이 tama ba? 좋아요. So, bakit yan? I feel good. Bakit hindi natin ginamit si Nukyoyo, si Nikida? Okay. So, yung I feel good, paano mo gagawing object si Chuayo? Kasi si Kibun, ito na yung mismong noun ng feelings, Kibun. Kumbaga, yung action ni Kibun is si Nukyoyo. So, pag sabi natin, I feel good, Kibun ni Chuayo. And si Nukyoyo, pag gagamitin natin to dapat merong object kasama object map. Hindi natin pwedeng lagyan ng object itong si Chuhayo kasi si Chuta means good. Adjective yan. Okay, adjective siya. Okay? I-guess nyo guys, yung difference niya. So, in-explain ko to para hindi kayo ma-confuse mo kasi sabihin nyo, may feel. Paano kaya sabihin nyo, I feel good? Tapos, sabihin natin na Kibuner Nukyoyo, I feel. O kaya, Chochur Nukyoyo? Okay, hindi po. Okay, ito na po yung pinaka, kasi linking verb po itong si Chuayo, good. Okay, which is, ang kasama po niyan, kapag adjective or non-action, dapat mayroong subject, verb. So, yan po yan. Okay? Gagamitin lang po niyo po si Nukida to feel. Okay, basta i-express mo yung nararamdaman. Kung ano yung nararamdaman mo. Okay, kung nakaramdam ka ng pagka-lungkot, pagka-saya, yun po. Or pagkapahiya, pagka-discomfort, ito po yan. Ginagamitan po niya. Okay? And the next is sense of repulsion. Ano yung sense of repulsion? Against shame, ito yung pagkapahiya, or hiya. Tagalog. Okay? Yun namang kobukam. Kobukam means repulsion. Kobukam, ito yung pagtanggi or pag-ayaw. Okay, sense of repulsion. Example, niyayaya mo siya, tatanggihan ka niya, kaupo ka. Yan po, kaupo ka. Okay, sexual joke. Okay, so 성적 농담. 농담 is joke po. Okay, about song po, that is about sex po, no? Kaya pag meron kayo nakitang song sa first syllable, isang salita is about sexual po. 성적 농담, so sexual joke. Okay, so harassment pa rin po dito yun sa Korea. Another sample ng pagsabi ng ganyan, sexy heyo. So huwag mo pong sasabihin yan na sa mga lalaki nandito. Okay, sino ba dito lalaki? Si Paul, Kelvin, Ray. So pag nakakita kayo ng Korean na nandakiyo, hindi nyo sabihin na sexy heyo. Okay, that is harassment na po yun. Pwede na po kayo makasuhan dito na. Okay, that is a kind of sexual joke.
Nung bago ako kumantin, may mga kasama na akong Pilipino na, oh, sexy. Ganun sila. So, hindi po magandang view yun. Except na lang kung close nyo yung Koreanan sasabihan nyo. Okay? Songjok. Tandaan nyo Songjok. Nongdam. Nongdam is joke or biro. Okay, next is sexist language. Okay, ito yung Songcha Pyoljok Ono. Okay, hindi tayo ganyan sa... Okay, opo. Okay, kaya ngayon ko din pinag-aralan to, nung Saturday yata. Hindi mo tandaan. Basta nung wala akong pasok, nakaraan. Hindi about sa vocabularies ng sexual harassment. So, Songcha Pyoljok Ono. Okay, ito yung paghuhusga ng salita base sa kasarian. Okay, ito yung pagbabanggit ng may pangalang babae. Okay, example, babaeng maganda. Hoy, babaeng maganda. Hoy, babaeng empleyado. Hoy, babaeng artista. Okay, ito sa taas pa nakalagay po yan. Okay, yo chikwon. Yo peu. Okay, so chikwon, what is chikwon, guys? Chikwon is employee. Empleyado sir. Empleyado. How about chikjang? Chikjang? Workplace. Workplace. Okay, workplace. Yan. So, pag sabi ting yo chikwon, that is, babaeng empleyado. So, harassment na pala tawag ito yung pagsabi sa ganon, no? Sexist language. So, hindi mo pwedeng tawagin na ganon. Okay? So, tawagin mo siya sa pangalan niya. So, kumbaga nakaka-discomfort sa mga babae yung ganon. For example, yo chikjang. Okay? So, yo chikjang workplace. Okay? It is yo... Okay. Babaeng workplace. So, hindi. Babaeng workplace. So, peu. Okay, peu is artist. Okay, peu. Artista. Okay, pag sabi ting yo peu, that is babaeng Actor, artista. pwede din siya, diba? Actor, actress. Yes, actress. Okay? So, imbis na tawagin mo siyang yo peu, peu na lang. Huwag mo nang banggitin yung kasarian po niya. Ito yung Pyoljok, tawagin niya. Okay? So, yan po yung kaibahan po niya. Yung pagtawag. Yung kuhusgahan mo siya base sa kanyang kasarian. Kasi dahil babae siya, gagawin mo na parang ganun po yung dating. So, harassment na po isang sexual harassment na po yun para sa mga Korean. Okay? So, and next, ito talaga yung meaning ng sexual harassment. So, Songjok. babasahin ito. Songhi. Okay? Songhiro. Songhiro. Pronounced as he. Okay? Songhiro. Okay? That is sexual harassment. Okay? Songhiro. Pero mapapansin mo dito, lalaki ito, Ayan. So, hinaharas niya yung babae. Galit na galit yung babae. Okay. In love yung matanda. Ayan. Nagnanasa. Yan po, sexual harassment. And yung panghihipo. Okay? So, madalas ito sa mga train. Kahit di mo sinasadya. Okay? So, dito kasi sa Seoul, medyo maraming tao, siksikan. Kahit sa Busan. Nakasubukan na ako sumakay sa subway ng Busan, subway ng Seoul. Yung sa Daegu, medyo maluwag yung mga subway dito. Hindi ganun kasiksikan. So, kaya pag maaari, pag may nakita akong mga Koreanang medyo makatabi ko, lumalayo ako. Kasi iniwasan ko na baka mamaya is bigla tayong sabihin ng hipo kahit hindi naman sinasadya. Okay? Para sabihin. Pero di kasi mga modus din dito kasi guys. Kumbaga, kung kailangan nila ng pera, pero kailangan sabihin, hinipuan ako. So, para makipag-areglo, gusto rin kasi dito yung aregluan. So, kailangan magbayad para ganun. Para sa pagiging ng damage. Wala mang ebidensya. So, kahit walang ebidensya, at least maraming taong makakita kasi nga, public po yun.
Pag foreigner ka, so, Maraming CCTV. yes. Okay. So, ang tawag po doon, pag physical contact, that is silche, so physical, chop, okay, chop-chok. Chop-chok, that is silche, chop-chok, physical contact. Okay, ito namang undang pesol, ito talaga yung malaswang pananalita. Okay, malaswa, talaga yung bastos na salita. Okay, undang pesol. The word isu, kasom, yan. Kumbaga, pag-ahalik nga, parang ganyan. Okay? So, that is malalaswang pananalita or dirty talk. Kumbaga. So, lewd comments. Ano po dyan. So, dirty talk. And pornography, that is umnanmul. So, umnanmul. Pronounced as nil. Hindi po siya umran. Umnanmul. Okay? That is pornography. Okay? Nakida, in-explain natin. Sangdebang. Sangdebang. Ito yung ibang tao. Okay? Ano na nga yung each other? Or isa't isa? Soro. Okay, soro. Okay. Sangdebang naman is ito yung other person, sa ibang tao. Ano naman yung sangsa? Sangsa? Boss. Ha? Okay, boss. Yung buha? Subordinate. Subordinate. Wow, may mga kabilaris na. Okay, yan. Yung mga ating mga Hindi pa kabilaris na-expire, sir. Bukas expire na to. Bukas okay, so expire. pala na-encounter. Yes, yan. And then to be severe, malala. Shimala. Earlier, aka. Okay, sa Tagalog ito yung kanina. Kanina nakita ko siya. Yan. Masoyo. Kanina, earlier. Facial expression, pyojong.